Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin na iadya ng Diyos ang ating bansa sa malakas na bagyo, malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Gayun din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagsisimba ngayon at ang mga nagpapamisa, lalong-lalo na yung mga may mabigat na problema. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano,
pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutupdin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring, di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng tuldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa tirguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kaniya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan. Kung araw ng pamamahinga, sumagot si Jesus, hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila pinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Papaano nga po ba natin ginagamit ang bawat sandali ng buhay natin? Tayo po ba ay
nabubuhay lang, tumatanda lang, o habang tayo nabubuhay ay mas lalo tayo nagiging mabuti o banal? Tayo po ba ay naghahanap lang ng pera? O naghahanap tayo ng tunay na kayamanan? Tayo po ba ay nag-iinvest lamang dito sa lupa o nag-iinvest din tayo sa kalangitan? Ginagamit po ba natin ang buhay na ito? Isinasabuhay ayon lamang sa gusto natin o ayon sa gusto na nagkaloob o nagkakatiwala nito sa atin? Tandaan po natin mga kapatid, na ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Pahiram sa atin ng Diyos. Kaya siya ang pinakamagtatakda kung para saan ang buhay na ito at hindi tayo. Indeed, may kalayaan tayong gawin kung ano gusto natin sa buhay na ito. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi natin isusulit at hindi natin pananagutan ano man ang gawin natin sa buhay na ito. Darating ang pagkakataon na ito ay ire-report natin sa Diyos, isusulit natin sa Kanya kung anong ginawa natin sa bawat sandali ng buhay na ibinigay niya sa atin. At kahit hindi pa, tandaan natin, ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay natin. Sabi nga po sa Gawa 17:28, if I'm not mistaken, hawak ng Diyos ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Kaya pakisigurado po natin na ang Diyos ay nalulugod sa kung paano natin sinasabuhay o ginagamit ang buhay natin. Sinabi ko po yan sapagkat narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pakiusap, pagmamakaawa kay Zacchaeus sapagkat siya'y may sakit malubha na. In fact, mamamatay na siya kaya nga pinaayusan ng Diyos ang kanyang sambahayan na naiiwan. Pero nakiusap siya, nadugtungan pa sana ang buhay niya at pinagbigyan siya 15 taon na sa palagay ko ay hindi naman magiging posible kung si Zacchaeus ay naging masamang tao. Sige nga, sa palagay po ba ninyo, extend ng Diyos ang buhay niya kung siya'y masamang tao? If his life wasn't pleasing to God, would God extend his life? I don't think so. Maliwanag naman po ito sa naging panalangin ni Zacchaeus. Sabi niyang taimtim, Yahweh, alalahanin mo pong lumakad ako sa harap mo ng buong puso't katapatan. Ginawa kong nakalulugkod sa iyong paningin. Yun ang kanyang naging buhay. Isipin nga po ninyo kung ang naging panalangin ni Zacchaeus, Yahweh, alam mo namang hindi kita minahal ng buo. Perwisyo ako sa aking kapwa-tao kahit sa pamilya ko, pahirap ako, marami kong bisyo, mapalamura ako, mayabang ako, marami kong nilokong tao. Hindi ako naging tapat sa asawa ko, hindi ako nagsisimba. Pag darasal lang ay kinatatamaran ko pa, mukha akong pera. Yahweh, extend mo pa ang buhay ko. Hindi naman tanga ang Diyos para extend ang buhay ng ganun uri ng tao, di ba? Lalo pat kung oras na talaga niya. Of course, iisipin po natin, Father, wala namang magdadasal ng gano'n. Wala namang magdadasal sa Diyos na binabalandra ang kanyang kasalanan. Okay, pero ano man ang ating sabihin na kabutihan o dahilan para extend pa sana ang ating buhay, hindi tayo pwedeng magkunwari. Hindi tayo pwedeng magsabi sa Panginoon ng mga ginawa nating mabuti. Lalo pat kung alam niya ang ating mga kasalanan, kung ano ang motibasyon natin sa paggawa ng mga mabuting yan. Tingnan po ninyo naging response ng Diyos agad sa taimtim ng panalangin ni Zacchaeus. Diba? Positibo agad. Hindi naman niya kinwestiyon. Hindi niya pinagdudahan. Hindi niya sinabi kay Zacchaeus, Zacchaeus, maluloko mong iba pero hindi ako. Alam ko ang buhay mo. Hindi ka mabuting tao. Tunay na mabuting tao si Zacchaeus. Kaya po maganda sigurong tanungin natin ang ating sarili. Kung malalagay tayo sa sitwasyon ni Zacchaeus, makapagdasal din po kaya tayo ng ganitong panalangin. Ginawa ko, Yahweh, Panginoon, ang lahat ng mga kalugod-lugod sa iyo. Sabi kaya natin yun ng buong puso, walang pag-aalilangan sapagkat alam natin, tutuhanan natin ginawa yan. Actually, hindi natin kinakailangan hintayin na malagay tayo sa sitwasyon ni Zacchaeus na may malubhang sakit at mamatay na sapagkat bawat araw, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, bawat sandali, we are already living on an extended time. Sapagkat hindi naman natin to karapatan. Ang buhay na ito, pahiram lang. Hawak ng Diyos ang ating buhay, kaya nasabi ko kanina. So anytime, pwede niya kunin yan. Bawat sandali ay biyaya. So ano nga ba ang ginagawa natin para sa extended time ng buhay natin? Brothers and sisters, we are all living right now on an extended and borrowed time. Kaya magandang tanungin po natin lagi ang ating sarili. Bago tayo matulog, paano natin isinabuhay ang extended time na ito? Now, wag po nating matik na isipin sana na just because malakas tayo, wala tayong sakit, ay mabuting tao tayo. No! Baka iniisip natin, God is continuously extending my life kasi mabuting tao ako. Siguraduhin po natin sapagkat baka kaya naman in-extend ng Diyos ang buhay natin dahil maasa pa siya na sa mahuling sandali na ito ay magbabago pa rin tayo. Po natin sayangin. Pa maging very honest tayo. Sinasabuhay ba natin ang buhay na ito sa paraan na gusto ng Diyos na isabuhay natin ito?
Siguraduhin sana natin yon upang sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, hindi man tayo makiusap sa Kanya balang araw, ay alam natin na extend niya ang ating buhay sa buhay na ito o sa kabilang buhay dahil ginagawa natin ang kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ito po sana mga kapatid ang ating pagdasal sa banal na pagdiriwang natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Bigyan natin lagi ng magandang dahilan ng Diyos para buhayin tayo. At hindi natin sasabihin yon sa bingit ng kamatayan. Araw-araw sabihin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Araw-araw, bigyan natin ng magandang dahilan ng Diyos para buhayin tayo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sapagkat araw-araw, bawat oras, minuto, segundo, sandali, borrowed time na yan, extended time. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay maglilingkod kung mamamatay tayo ngayon. Extend kaya ng Diyos ang buhay natin. Dahil ang buhay natin ay blessing. Of course, hindi lang para sa atin, kundi para sa kapwa natin. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Ang samo ko, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa buhay na patuloy mong ipinagkakatiwala sa akin. Pasensya na sa mga pagkakataong hindi ko na isusulit, hindi ko man na-maximize ang buhay na ito na according sa gusto mo. Pasensya na, Panginoon, kung sa mga pagkakataon na hindi ko nagagawa ang kalooban mo. Mula ngayon, pakitulungan mo ako, Panginoon, na maging conscious dito. That I may live each moment of my life as if it is my last. Gawin ko ang dapat kong gawin, sabihin ko ang dapat kong sabihin, isabuhay ko ang dapat kong isabuhay. Panginoon, ang buhay ko ay hawak mo. Tulungan mong ito'y maging buhay na kalugod-lugod habang tinitingnan lagi. Hallelujah! Yun ang gusto ko, yun ang samo ko, yun ang panalangin ko. Hallelujah! Sa kabila ng problema at mga paghihirap ko, gusto kong maging kalugod-lugod sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pinangako sa atin. Pakisabi mo sa sarili mo, kapatid, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Bawat sandali ng buhay ay biyaya. So habang nadudugtungan, ibig sabihin biyaya, biyaya para makapagbago, biyaya para magpatuloy sa pagpapakabuting tao. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung ikaw ay magbabago, kung ikaw ay patuloy na magpapakabuting tao. Extend ng Diyos ang buhay mo. Sa buhay na ito at sa kabilang buhay, lalo na kung lalapit kay Jesus. Bigyan natin ng magandang dahilan ng Diyos para buhayin tayo dito sa kabilang buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon magpakilanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aking pag-aalay ng alak at tinapay, nawa
sanang buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginagawa ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod. Upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan manananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan, ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig, ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa tiwala ninyo. Salamat sa pagmamahal ninyo sa ating inang simbahan. Ang Diyos na po ang bahalang magsukli sa inyo. Alam na po niya ang mga pangalan ninyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of my Lord, we
sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love